Ngayon, susuriin natin ng mga source material patungkol sa isang medyo kontrobersyal na tao, isang Pilipinong faith healer at propeta na nanggangalang Narciso Ulalo. Tara, himayin natin to. Umpisa pa lang, grabe na agad, di ba? Dito nagsisimula ang mga dokumento sa isang napakatapang na self-description at yan ang nagtatakda ng tono para sa lahat ng susunod nating makikita. So, eto na nga, sino nga pa talaga ang taong nasa likod ng ganitong kalaking deklarasyon? Ayon mismo sa mga dokumento tungkol sa kanya, si Narciso Olalo ay isang spiritual guide at naniniwala siyang mayroong siyang isang banal na misyon dito sa lupa. Nakasaad din sa mga materyales na binigyan daw siya ng Diyos ng mga kakaibang kakayahan. Pero may isang mahigpit na utos. Lahat daw ng serbisyo niya dapat laging libre, walang bayad. Okay, dito na nagiging mas interesante ang lahat kasi ipinapakita sa source material yung mga diumano'y ebidensya ng kakayahan niyang makita ang hinaharap. Halimbawa, tingnan natin itong isang prediksyon na nakatala sa mga dokumento niya. Ang petsa June 2013. 4 na buwan lang ang lumipas. Yan na nga! Isang 7.2 magnitude na lindol ang tumama sa Bohol at grabe ang pinsalang idinulot nito sa rehiyon. At hindi lang lindol ha, mayroong ding maraming babala na nakasulat tungkol sa isang super typhoon. Ang mas nakakagulat pa, tinukoy niya mismo ang Visayas. At alam naman nating lahat kung anong nangyari. Dumating nga ang bagyong Yolanda, nakilala sa buong mundo bilang Typhoon Haiyan, isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. At kung titingnan natin itong timeline, makikita talaga natin yung pattern na ipinipresenta sa mga source, isang listahan ng mga propesiya mula sa mga sakuna hanggang sa politika na sinasabing naitala bago pa man mangyari. Pero hindi lahat ng mensahe niya ay ganito kadirekta. Madalas ang mga mensahe ni Olalo ay dumadating bilang mga komplikadong vision na kailangan pa ng interpretasyon. Kunin nating halimbawa itong isang medyo bago niyang mensahe. Dito, inilalarawan niya yung panaginip niya tungkol sa pagpapatay raw ng bahay para sa isang dating kakilala. So ano ba tong bahay na to? Akala mo literal na bahay, di ba? Pero ayon sa paliwanag niya, hindi pala. Simbolo lang daw ito ng personal na pananampalataya natin. Ang mahalaga ritong maintindihin ay yung bawat elemento ng vision may specific na kahulugan. Halimbawa, yung 3 kwarto, iyan daw yung pagsisisi, pagbabago at paniniwala. Yung mga materyales, social media daw. At yung bundasyon, iyan daw yung mga ebidensya tulad ng mga propesya. Okay, so lahat ng ito, yung mga propesya, yung mga pangitain, saan ba ito lahat patungo? Ano ba yung pinaka-goal? Dito natin makikita kung ano yung pinakalayunin ng lahat ng ito ayon sa mga dokumento. Kasi paulit-ulit na binabanggit sa mga source na may 3 bagay lang daw na hinihiling ang Diyos sa mga tao. 3 lang. At ito yung tinatawag na 3 Ps, pagsisisi, pagbabago, at paniniwala. Ito raw yung pinaka-core, yung pinaka-puso ng buong mensahe niya. At yan na nga, dinadala tayo nito sa pinakahuling bahagi, yung kaugnayan ng mga mensaheng ito sa panahon natin ngayon. Dahil kasama sa source material yung mga bago, at take note, hindi pa natutupad na propesya. Tulad nitong babala tungkol sa isang paparating daw na malaking alon. Pero sa gitna ng lahat ng mga nakakatakot na babalang ito, isa lang ang laging paalala. Ang tema ay hindi para manakot, kundi para maging handa, spiritually at physically. At para tapusin, iniiwanan tayo ng isang napakabigat na huling babala. Isang paalala tungkol daw sa posibleng kahihinatnan kung babaliwaliin ang lahat ng ito. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin ay ito. Sa panahon natin ngayon na lahat ay may access sa impormasyon at madalas tayong magduda, ano kaya ang ibig sabihin ng patuloy na pag-usbong ng mga taong tulad ni Narciso Olalo? Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa patuloy na paghahanap nating mga tao ng kahulugan at katiyakan sa buhay?